Malugod na tinanggap ni Governor Eduardo Bigadiano ang pagbisita sa kanyang tanggapan ni NFA Regional Manager Beverly M. Navarro kasama ang ilang opisyal ng NFA Branch Office. Ang ganitong pagkakataon ayon sa gobernador ay sumasalamin sa matibay na ugnayan at patuloy na pagtutulungan ng National Food Authority at ng pamahalang panlalawigan para sa kapakanan ng ating mga magsasaka at mamamayan. Ito ang magsisilbing daan sa gitpang pagpapalakas sa mga programa kaugnay sa seguridad sa pagkain at pag-unlad ng ating lalawigan. Kasama rin sa naging panauhin sina Occidental Mindoro Branch Manager Harold Cuartero, Assistant Branch Manager Kathleen Gonzalez, Regional Economist Maria Paz de Chavez at Operations Head Francis Esteban. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Gobe, tsinelas ni Gobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GovEd laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Misyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GovEd katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GovEd Gadiano.
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Biyernes, ika-17 na sa buwan ng Hulyo. Mula sa pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita! Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Natapos na ang konstruksyon ng bagong covered court sa Bubog National High School na pinondohan sa ilalim ng 20% Development Fund ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Layunin ng proyekto na mabigyan ng paaralan ng maayos at ligtas na pasilidad na magagamit sa mga gawaing pang-edukasyon, pampalakasan, pangkultura at iba pang aktibidad ng mga mag-aaral. Inaasahang makakatulong ang bagong covered court sa pagpapalawak ng mga programa ng paaralan at magsisilbi ring lugar para sa iba't ibang pagtitipon at gawain ng komunidad. Patuloy namang isinusulong ng pamahalang panlalawigan ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura na naglalayong mapabuti ang kalidad ng serbisyo at pasilidad para sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita! Samantala, construction ng covered stage sa Barangay Bagong Sigat natapos na pinungdo naman sa ilalim ng 20% Development Fund ng Occidental Mindoro sa panguna ni Governor Eduardo Bigadiano. Ang proyekto ay pinatutupad sa pamagitan ng Provincial Engineers Office. Ang bagong pasilidad ay magsisilbing lugar para sa iba't ibang aktibidad ng barangay gaya ng mga pagpupulong, programa ng pamahalaan, pagdiriwang at iba pang gawaing pangkomunidad. Ayon po naman sa pamahalang panlalawigan, inaasang magiging malaking tulong ang covered stage sa mas maayos na pagkasagawa ng mga aktibidad at pagtitipon ng mga residente. Magbibigay rin ito ng ligtas at maayos na lugar na magagamit sa iba't ibang aksyon o okasyon sa barangay. Bahagi po ang proyektong ito ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang pang-infrastruktura ng pamahalang panlalawigan na naglalayong mapalapit at mapahusay ang paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita! Samantala, nagkaloob naman ang pamahalang panlalawigan ng 180,000 pesos na financial assistance sa Local Government Unit of Kalintaan. Ito'y bilang pagsuporta sa pagdiriwang ng ika-60 founding anniversary ng nasabing bayan.
Ang tulong na ito ay sumasalamin sa patuloy na pakikisa ng pamahalang panlalawigan sa makabuluhang aktibidad na nagpapalakas ang kultura, pagkakaisa at pag-unlad ng bawat bayan sa Occidental Mindoro. Patuloy pa rin ang paghatid ng serbisyong ganado sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, katuwang ang Municipal and Barangay Affairs Office sa pagbibigay nga ng suporta sa mga lokal na pamahalaan gaya ng pamahalaan o sa bayan ng Kalintaan upang maisakatuparan ang mga programang nagbibigay ng pagkakaisa at kaunlaran sa mga komunidad. Samantala sa iba pang mga balita, Lalawigang balita. tumalo naman ang mga kawani ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Occidental Mindoro sa Center Management Training na isinagawa ng Plan International Pilipinas. Nakatuon ang pag-asanay sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa wasang pamahala ng mga center-based facilities. Dayon nitong mahigit pang mapahusay ang kalidad ng mga programang panlipunan at serbisyong binibigay sa mga mamayan ng lalawigan. Samantala, malaking pagkakataon ng naturang pag-asanay upang madagdagan ng kaalaman at kakayahan ng mga kawani na magagamit sa mas epektibong pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin at sa patuloy na pagbibigay ng mga maayos sa serbisyo publiko. Pinangunahan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Rosalina Lamoca ang patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kawani ng tanggapan bilang bahagi ng layon nitong mapataas ang antas ng serbisyong panlipunang na ihahatid sa mga Mindoreño. Lalawigang balita. Matapos naman ang matagal ng paghihintay, natupad na ang pangarap ng 75 pamilyang naninirahan sa Buslugan, Purok, Artimia, Barangay Bubog sa bayan ng San Jose na magkaroon ng maaasahan at malinis na supply ng tubig. Nito lamang araw ng Martes, July 14, formal lang naihatid sa komunidad ang proyektong patubig na inaasahang magbibigay ng mas ligtas at sapat na supply ng tubig para sa mga residente. Sa loob ng maraming taon, ang kakulangan ng malinis na tubig ang isa sa pinakamabigat na suliraning kinakaharap ng mga pamilya sa Artimia, Bubog o Barangay Bubog. Bilang tugon naman sa kanilang kahilingan, nagsagawa ng konsultasyon at pagbibisita ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Ms. Rosalina Lamoca at sinundan ito ng dialogo kasama ng mga residente doon upang alamin ang kanilang pangunahing pangangailangan. Matapos nga ang isinagawang konsultasyon, ipinag-utos si Governor Eduardo Bigadiano ang agarang pagsasagawa ng teknikal na pagsusuri at pagpapatupad ng proyekto. Sa pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, PSWDO, pamahalang barangay ng Bubog at asosasyon ng mga residente ng Buslugan, matagumpay na naipatupad ang proyekto at naihatid ang malinis na supply ng tubig sa nasabing komunidad. Ayon sa pamahalang panlalawigan, naging mahalaga ang pakikisa ng mga residente sa bawat yugto ng proyekto, mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad upang matiyak ang maayos na paggamit at pangangalaga ng pasilidad. Lalawigang balita. Samantala, dumako po naman tayo sa ating panghuling balita. Nagbigay ng pinansyal na tulong ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa ilang barangay at ilang opisyal o ilang barangay sa at isang paralan sa bayan ng Sablayan upang makatulong sa kanilang mga aktibidad at iba pang pangangailangan. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang Barangay Burgos sa pinagalooban ng 20,000 piso para sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo na isinagawa noong Marso 27 hanggang 29. Tumanggap naman ng 10,000 piso ang Sitio Marabong sa Barangay Batong Buhay bilang suporta naman sa pagdaraw sa kanilang ika-19 na anibersaryo. Naglaan din ng 6,500 piso para sa San Francisco Elementary School bilang tulong naman sa kanilang founding anniversary. Samantala, pinagkalooban din ng 10,000 piso ang Barangay Lagnas na ginamit sa pagbili ng uniforme ng mga miyembro ng mga barangay police. Patuloy po ang pagbibigay ng suporta sa mga barangay at iba pang sektor upang makatulong sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon
sa kapakanan ng mga mamamayan. Lalawigang balita. Mga kaibigan, sa inyo pong ating mga balita ngayong Biyernes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Servisyong Gadyano, Servisyong Gadyano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadyano, la 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 la. Tambang Lolo. Ngayong araw naman po ay nasa Zone 4, Barangay Ibud po tayo dito sa bayan ng Sablayan at para inaugurate itong concreting na ipinagkaloob po ng ating probinsya at ito naman pong drainage canal na galing naman po sa SGLG incentive para sa barangay na mula din po sa probinsya sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano. Ang sabi po ng pamunuan dito ay tuwing tag-ulan, ito pong lugar na ito ay talagang binabaha. Malaki po ang nagiging pinsala sa mga crops at simula po nung nailagay na itong ating drainage canal ay naging maayos na po ang dalay ng tubig. Ito pong inisyatibo na ganito ni Governor Ed Gadiano ay para mapalakas ang ahensya po ng ating mga barangay at mapagaan po ang buhay ng ating mamamayan dito po sa Barangay Ibud, bayan po ng Sablayan. Ako po yung nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador sa binigay niya na proyekto dito sa Zona 4. Ito po ay malaking tulong po sa mga magsasaka na dumadaan dito. Sa binigay po na 2 milyon na access road at saka yung atin pong irrigation canal ay malaking tulong po sa amin. Kaya maraming po salamat mahal na gobernador at sana'y may maulit pang muli. Okay mga kaibigan, tapos nandito ngayon sa Bahay Kanluran, dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kanluran. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng inyong pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No, dito ngayon nagluluto ang ating mga bayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, sarap po ng karne. Salamat po kay Gob, may ito kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Senior citizen, mahalaga. Gamot at tulong tiyak na dala. Sa bawat lolo't lola may kalinga. Pagmamahal at respeto itunay. Gobet kasama, alalay sa buhay. Walang iwanan, lahat ay kasama. Senior citizen, may malasakit siya.
sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali. Oh yes, it's Friday. It's Friday. Sabi ng mga bagets, Oo. pagka Friday. Friday. Oo, syempre, tayo po It's Mongo Day. ang ulam. Ang ulam. Pero ngayon, ibahin mo ang mga taga-PHO. Aba, Lalo bakit? na ang mga San Jose District Hospital. Ay, lalo ng taga-PDRRMO. Ay, oo, dahil ilang araw nating Ang dami ng pinapakain. ang dami na papakain, ano? Pero sabi ko, ibahin mo ang mga taga San Jose District Hospital. Oh, bakit? Ang mga taga PHO, Provincial Health Office, Oh, bakit? mas malulusog ang kanilang pananghalian ngayon. Talaga? Dahil, Mm. syempre, Ano? ayoko i-shout out. Baka magalit sila, pero Anong dahil? pero muchos dineros sila ngayon. Oh, Kami teka, ngayon, ha? kami ngayon. Ano ba ngayon? Kasi sweldo na, tignan mo. Sweldo na. Ay, bakit late ang sweldo? Maliban sa sweldo, Oh. wait, there's more. Wow! Ano kaya yon? Basta masaya. Maganda, masaya ang araw ng Biyernes sa lahat po ng mga manggagawa ng Ibulong mo nga provincial, sa akin, Helen. ng Bakit? Provincial Government of Occidental Mindoro. Dahil ngayon ay Friday. Friday talaga. Yay talaga. At Sige. syempre, masayang-masaya ang umaga natin at napakamakabuluhan. Congratulations muna sa inisyatibang ginawa ng PDRRM. Dahil very successful, sabihin na natin, kahit hindi tayo sumasali sa kanilang assessment. Ando ka na kanina yan. Oo, ay nakita natin, na-witness natin kung gaano katagumpay ang tree planting activity na isinagawa po ng ating Provincial Disaster Risk and Reduction Yes. Alam mo, Management yung Office. success kasi, makikita mo yan kapag yung participation ng iba't ibang mga kasama natin dito. Kapag kahit anong ganda ng programa, kung wala nagpa-participate, failure ito. Check. Oo. Double check. Dahil Yan, nakita oo. natin ang daming nag-join, ang daming participants. Kasama na rin syempre ang mga taga-Provincial Health Office. Kasama ako doon, Ferdy, kaya proud talaga ako. Pupunta nga Makapulong- sana, kaya lang, partner naman tayo rito, kaya pinabayaan na lang kitang magpunta ron. Dapat pareho tayo naka-witness Nakita mo kung gaano ka-enthusiast Oo. ang ating mga kababayan na pag may mga ganitong klase ng activity na may kaugnayan sa kalikasan, andun pa rin pala talaga ang kanilang all-out support. Yes, anong na-witness mo kanina, Helen? Na-witness ko na ang Taga, bawat anong time ka isa. ba nagpunta ron? 6 a.m. 5:30 pa lang dapat lumalarga ka na doon. Okay. Kasi ang usapan ay 6 a.m. At napaka on time talaga ng mga taga PDRR. Oo. M pa pala. At syempre ang host municipality kasi ay ang ating bayan ng San Jose. Kaya naman si Ma'am Aini Peroy, ang ating menro, siya ang nag-represent sa LGU San Jose, nag-represent din sa mga kasamahan sa LGU San Jose. Yun, ay napakarami talaga, hindi ko maisa-isa. Pero kung matatandaan ko lang, nandoon ang grupo ng Philippine Coast Guard, ang grupo ng mga taga DOST, ang mga taga Bucor, DNR. Bureau of Correction. Okay. Ang DNR syempre, ang ating Penro nandoon din po, Ang Bureau of Fire Protection, nandoon din ang grupo ng Philippine Army, 68 IB, to be in particular, ay sila.
kahit medyo malayo from Mamburao, nagpunta rin doon para saksiyan din yan ng ating PIO. Ay, syempre. Hindi lang saksihan, kundi talaga i-dokumento Dokumento, ang mga oo. galawan ng tree planting activity na yan. At syempre, andun din kanina, na-meet din natin ang Provincial Director ng Philippine National Police, si PNP Director, Provincial Director Duterte. Yan. At nakaharap din natin, nakakwentuhan at napakinggan ko kung paano sila nag-usap at nagkwentuhan ni Sangguniang Panlalawigan Board Member Rod Agas na siyang chairperson ng DRRM. Kaya talagang nandoon siya, no, at full ang kanilang support. Ang ang buong opisyal, barangay officials ng Barangay Multa sa pangunguna ni Kapitan Gayo, ni Felix Gayo at ang kanyang mga kagawad nandoon. So hanggang ngayon, ongoing. Tapos na, no? Tapos na yung tree planting. Pero may programa ginagawa. Alas 12, nakainit naman na, no? O sobra, no? Talagang, andun din pala, nag-represent kay Governor Ed Gadiano, si dating Mayor ng Dante Kalintaan, Esteban. Dante Esteban. At marami pang iba, no? Na hindi natin maisa-isa. Pero syempre, sabi ko nga, ang mga taga-Provincial Health Office ay nandoon, no? Nakiisa. Nakakatuwa lang dahil yung paglalakad. Akala namin doon lang sa baba, nagkaroon kasi ng registration, no? Ay, at saka talaga yung kusina yung ating Kusina ng lalawigan. kusina ng lalawigan. Nag-serve talaga ng mabuti ngayon dahil pagpasok po pa lang doon at nag-register ka, ay meron na agad papandesal at meron ng pakape. Yan. At pagkatapos naman ng pagtatanim, yung tree planting activity, nagkaroon pa rin ng palugaw na may egg, ha? Hindi lang basta-basta. May kalamansi at merong crispy, anong tawag doon? Yung crispy pata? Hindi, crispy garlic. Yung garlic na pag-abot sa akin ni Chris, si Chris natin dito Si sa Chris, PDR. oo. Akala ko yun ang aking kakainin. Sabi ko, bakit ganito? Yung pala, ipinalalagay niya lang doon sa baba dahil naubusan ng garlic. So nakakatuwa, no, dahil yung spirit kanina ay talagang yung spirit ng pagtutulungan, mararamdaman mo yung support ng bawat isa. Okay, mamaya tatalakay, papahabain natin mamaya dahil baka dumating mamaya rito. Baka? Bakit baka? Ang ating kasama from PDRRMO sa head office sa Mamburao, si Kenneth, mamaya yan. Pero binabati natin muna, ito yung from KRFM, ito Ernest, si Lynn Magbudi, sabi niya, good morning po, pa-shout out, watching from Iling. Ganoon din si Rina Gawid, good morning po, pabatid po kami dito sa Barangay Naibuana. Pabati po kami dito sa Barangay Naibuana sa kasalukuyan. Dito kami nagti-training sa Barangay Batasan ng BPAT. Ano kaya BPAT? Barangay, alam ko yung B, barangay, yung T-training ito. BPAT, BPAT. Ganon din si Isa Aguilar, good morning po. Shout out watching from Artemia Bubog. Thank you po. Isa sila sa mga ibinalita natin kanina, no? Isa kaya sila sa mga benepisyaryo nung malinis sa tubig, maaasahang tubig dyan sa may Artemia. So good morning po sa inyo dyan sa mga taga Artemia. Barangay Bubog dito sa bayan ng San Jose. May kaibigan nung naging kaibigan ng pangalan niya Artemia, not Artemia, Artemia. Pero pag nasa US ka, ay Artemia. dapat ang basa dyan Artemia. So ang pangalan ko pala Firdi Fernando. At ako ikaw Hilin. Siya pa sa Irnis. Ay parang kaiba man, ano? Oo. May birthday ka mga babatean, Helen? Happy birthday today. Today is July 17. So happy birthday kay Miss Julieta Holigon de Jesus. Happy birthday kay Julieta Holigon de Jesus at kay Father Carlito Di Maano. Sa father, birthday pa rin niya ngayon. Birthday greetings mula sa batch 84 ng DWC. So happy birthday. Okay, may babatiin din. 10 taon na siya ngayon, Helen. 10-year-old? 10-year-old. 10 taon na ngayon. Ang Mimaropa Region. Ang Mimaropa. Dahil ito kasi, naging batas ito. Mimaropa Region. Anniversary. July 17, 2016. Talaga? Oo, at alam mo nung una, akong ating... Tandang-tanda ko pa, Kuya Ferdy. Yes. 10 taon ang nakakalipas. Ano? Ano nangyari? Okay.
Noon kasing una, nang wala pa Mimaropa region, tayo ay nasasakop ng Southern Tagalog. Di ba, may nahati yan Southern Tagalog, A, may B. Di ba, gano'n? Ngayon, kapag... Region 4A, Region 4B. yan, oo. At kapag may mga ibibigay na tulong, mga ayuda, kung ano naman, lagi nauuna yung Region A. Siyempre A siya tayo Oo. B. Kasi yung region ay yung mapupunta sa Region B, Mimaropa B, ay laging kumbaga yung mga natitira-tira na lang, kasi wala nahuli tayo lagi Ikaw mapagbintang ka. Kaya ngayon, nabuo yung Mimaropa, ito ay binubuo ng mga island provinces. Yan ba yung The Mimaropa Act? Yan. Itong Mimaropa Act, Helen, ito ay noong 2002 pa ito. 2002. Teka, Originally, na-create yung Mimaropa sa ilalim ng administrative region. Ito yung si dating Pangulong Gloria Panon ng 2002. Ng acronym ay Mindoro, Oriental and Occidental, Marinduque, Romblon, and Palawan. Ayan, Ngayon, nag-issue ng isang executive order si dating Pangulong Gloria na hinahati yung malaki na Southern Tagalog, Region 4, para mabago yung pamamalakad ng gobyerno. Magkaroon sariling gobyerno, ika nga. Dito na nahati yung mainland provinces, nandiyan Calabarzon, mula sa island provinces ng Mimaropa, na bandang huli, officially, kinilala ito na recognize na Mimaropa region noong July 17, 2016. At alam mo ba na... Kaya pala 10 years. Akala ko kanina sinasabi yung 2002, parang walang 10 years. No? Yung 2002, so simula ng 2016? Yung 2002 officially, na-create yung administrative region. Hindi pa ito ganap na batas noon. Ngayon, itong Mimaropa region, itong pinakamalaking rehiyon sa buong Pilipinas in terms of land area. Ito Mimaropa kasi Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. At mayroon diyang distinct city, dalawang siyudad ang Mimaropa. Na ano nga ito, Helen? Mindoro? Mindoro? Hindi, yung siyudad Calapan City and Puerto Princesa. Ayan, kaya nga ito binubuo ng pitong lugar, areas na nasa Mimaropa region. Kaya ngayon, simula noon, ay hindi na siya tinatawag na region. Hindi. Region, Mimaropa region. Oo, pero hindi siya tinatawag na Southern region. Tagalog. Oo, hindi na yung term, no? Hindi na, oo. Mimaropa na. Kaya Mimaropa region. nawala na rin Southern, ano nga yun, yung 4NB, ano nga ito? Region 4A. Region 4A, Region 4B. Pag nag-fill up ka na ngayon ng mga location, di ba, pag meron Mimaropa region. ang dapat isusulat mo doon, Mimaropa region. Oo. At alam mo, nung una, kapag binanggit na Region 4A, ito yung Calabarzon, hindi na rin sila ngayon tinatawag na Region 4A. Kundi Calabarzon region na sila ngayon. Ayun. Wala ng Southern Tagalog. So, salamat sa trivia mo, ha? So 10 years na pala, isang 10 years dekada na, na. na itong Mimaropa Act ay atin pong kinikilala, di ba? Okay. At dyan nakikilala rin, Helen, alam mo, sa buong Mimaropa kasi iba-iba yung mga produkto. Halimbawa, sa buong Mimaropa region, ang produkto ng Mindoro ay bigas, asin, mga seafoods, mga ganyan, na hindi mo naman makikita at matatagpuan sa lalawigan ng Palawan. O kaya ng Romblon, dahil sa Romblon naman ay mga marmol. Dito, may kita bang marmol? Wala, tanging sa Romblon lang. Doon naman sa Puerto Princesa ay mga tourist spots, mga tourist destination. Kaya iba-iba, nagkakatulong-tulungan. Kaya yung produkto natin dito ay pinapakinabangan din ng iba't ibang reyon, pinapadala ron. At yung kanila naman ay pinapadala rin sa iba't ibang rehiyon ng Mimaropa. Nagkakatulungan ngayon. Kaya masasabi natin, ang Mimaropa region ngayon ay isang kinikilalang rehiyon sa buong Pilipinas. Sama-sama para sa buong lalawigan.
Okay, kanina Helen, nababanggit mo itong, itong isang activity na pinangunahan ng PDRRMO. Ito yung tree planting activity. Na may kaugnayan sa selebrasyon natin na National Resiliency Month. Resilience Month. Resilient Month. Nasasabi nga, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang tema pa nito, Helen, ay tanim para sa kinabukasan. At dahil dyan, Helen, ay nasa ating himpilan ngayon. Actually, na-interview natin ilang beses to sa kaya lang phone patch. Ngayon personal. Oo, ngayon ay pinilit ka pa, Helen. At kanina tinititigan ko siya habang siya ay nagde-deliver ng kanyang message dahil si Sir Mario Molingbayan ay wala. Sabi niya bagong gising lang daw siya, pero tinitingnan ko ngayon okay na no. At alam pagka kasama mong taong ito, para kang nga yung bangko, ikaw ay nasa mabuting kamay. Ganyan, Oo, parang pader, ha? Oo, dahil pagka may nangyari, kumakain ka, kay nabilaukan, di ba dati dinadagukan. Alam na niya kung paano gagawin. Nakadagok naman. At pinagmamalaki ko, Helen, ako'y nakatapos ng basic life support. Isa siya sa naging trainer namin. Wow, ngayon ko lang nalaman yan, ha? Sige. At andito na po. Ipakilala mo na, Helen. Pinakilala mo na, todo na nga. So, welcome natin. Si Sir. Nasaan na yung aking kodigo dito? Kenneth. Si Sir Kenneth. Siya po ang ating, ba't hindi pa pala nakalagay dyan? PGADH. LDRRMO4. Si Kenneth Barongo. Sir Kenneth, magandang tanghali po. Welcome sa Ganadong Lalawigan Program. Okay po, magandang tanghali po, isang ganado, ligtas at makakalikasan na tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po, Ma'am Helen, tsaka Sir Ferdy. Pwede bang bumate? Sige po. Siyempre, binabati ko naman po ang aking napaka-pogi at napakasipag talaga na hepe ko. Si Sir Mario Molingbayan na idolo ko sa lahat. At syempre ang ating Gov. Ed Gadiano na isang napakasipag po talaga. Ganadong maglingkod. Kaya lahat tayo ganado. Nakaka-challenge maglingkod. Kaya kami din ni Sir Mar, kung ano yung challenge na binibigay po ng Gov. Ed sa amin, na-challenge palalo kami. And congratulations muna dahil kada taon ay katakot-takot na award, mga recognition ang tinatanggap ng PDRRMO dahil sa pamumuno nyo ni Mario, and buong staff ng PDRRMO. Ano yung sekreto ng PDRRMO kapag ganyan na pag-uusapan? Siguro po ang unang-unang sekreto, syempre, yung suporta po ng ating GovEd, ng ating PDRMC chairman. Kasi kung wala pong suporta ng ating PDRMC chairman, ay talagang hindi po din namin may ipoprovide ang mga programa po ng PDRMO na para po sa ating mga kababayan. So, Ed. Yun po. At isa yon. At syempre yung teamwork po ng PDRMO na laging pinapakita namin sa bawat programa, sa bawat event na aming ginagawa sa buong probinsya. So, sa tingin ko, yun po yung mga katangian ng PDRMO na meron kami. Meron kami isang magaling na leader. Tayo po, may isang tayong magaling na leader. At kami po sa amin, teamwork ang aming pinapagana sa buong PDRRM. Kanina na-witness natin kung gaano kagaling ang teamwork ng PDRRM, no? Yung mga galawan nila kanina talaga'y kakaiba. At narinig din natin to kanina na binanggit ni Bukal Rod Agas na kung kaya't ang PDRRM, ang ating probinsya ay nakakakuha ng award like Gawad Kalasag Award, ay isa ito yung mga ginagawa ninyong katulad ng tree planting activity natin kanina. Sabi namin kanina ni Ferdy, kinakongratulate na namin dahil very successful. Kumusta ba yung assessment nyo dito nga pala? Actually, yung unahin ko na yung sa Gawad Kalasag. Actually, isa lang po ito sa programa, ang Tanim para sa Kinabukasan. Actually, taon-taon natin itong ginagawa. Nag-ano na tayo sa MAP sa area, nag-ano din tayo ngayon dito sa atin sa Marica area naman. So, isa lang to sa mga programa kung bakit nakamit namin ang Gawad Kalasag as the best performing province in the whole country.
So, maraming naglaban-laban nung time na yon na actually hanggang sa ngayon kami pa rin ang may hawak ng best performing province. Ilang taon na? Pilipinas, ha? Buong Pilipinas dahil sa ngayon ay nag-recalibrate po ang national. Okay. So, as of now, kami pa rin po ang may hawak as best performing province Sa- pagdating sa disaster Sa buong management. Mimaropa, maliban sa atin, mayroon na bang anong mga lalawigan ang nakatanggap na ng Gawad Kalasag? Actually, marami kasing ang Gawad Kalasag, ang best ay sa ngayon tayo pa lang ang nagawaran ng best performing province sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas, wow. Best Buong Pilipinas. Hindi siya buong performing Mimaropa lang. Oo, It's sa buong buong Pilipinas. Pilipinas. Na Tayo po binubuo- ang nailaban. Binubuo ng napakaraming lalawigan, napakaraming syudad, mga munisipalidad, pero tayo lang ang mayroong Gawad Kalasag. Tayo sa buong Pilipinas ang may Wow. best performing Best province. performing. Lahat naman po ay merong award at actually ang mga munisipyo po natin dito sa Occidental Mindoro ay may mga award din as beyond compliant on Gawad Kalasag. Pero pinakamataas, Gawad Kalasag. Gawad Kalasag is binibigay ng ating Office of the Civil Defense and the NDRMC sa mga lokal na pamahalaan na tumatalima sa lahat ng kanilang mga nilagay na guidelines pagdating sa disaster management. So ang ating mga munisipyo dito, may mga Gawad Kalasag din sila ba as beyond compliant. Yeah. Kasi ang nangyari kasi noon, papasok ka sa as beyond compliant. For example, sa provinces, papasok kami sa lahat na beyond compliant, pero meron silang pipiliin as top. Pagka binanggit na beyond compliant, kumbaga, ito ay nagbukas pa lang ng pinto para ikaw ay makatanggap ng Gawad Kalasag Award. Makakatanggap ka nila ng Gawad Kalasag Award Okay. as beyond compliant. Iba pa yung best performing. Iba siya, mas mataas na parangal siya. Kasi ikaw ang pinakamagaling na probinsya pagdating sa disaster management. Kasi kapag gaganhelan di ba yung best, nandyan yung good, better, pinakamataas ay best. Best talaga. Yan, Oo, pinakamataas. Ngayon dito sa yung pagdiriwang natin ngayon ng National Disaster Resilience Month, pwede na bang ibang activity ang gagawin niyo? Pero bakit ang napili niyo ay tree planting? Actually kasi nung tayo nagpo-programa sa atin sa province, sa PDRMO, ang objective na binibigay sa amin, guidance binibigay sa amin ng ating GovEd ay sana magkaroon kami ng konkretong programa pagdating sa ating environmental protection and climate change and global warming prevention. So, isa ito sa naisip namin. Actually, may mga coastal cleanup din kami dati. Pero sa ngayon ay dahil actually may mga munisipyo tayo na may mga programa din. Then doon tumutulong din tayo sa kanilang mga programa. So isa si Tanim para sa Kinabukasan na mini-maintain natin na programa na makakatulong para sa ating environment. So isa ito sa talagang pinush din ng ating GovEd Kadyana. So, ang tatlong- tinitingnan dito yung magandang epekto nito Sa kalikasan. sa mga susunod na henerasyon. Sa susunod na henerasyon, so hindi, ang iniisip na natin ay yung magiging tulong nito sa mga future generation Correct. sa ating mga kababayan. Yun halos lahat ang Yes. mga mensahe na binigay kanina ng ating mga panauhin doon para sa kinabukasan, para sa susunod na generation. At sabi mo, Sir Kenneth, ito ay mini-maintain na ninyong programa. So kanina ay nabanggit nyo rin na ito ay ikatlong taon na na isinasagawa. Last year for this bayan ng Santa Cruz pala isinagawa yung ganito tree planting activity. At masaya yung lalo na yung mga taga San Jose, particularly ang mga taga Barangay Murta, at doon nagkaroon ng tree planting activity. Ang tanong kanina sa amin kalimitan ay ano-anong mga puno ang itinanim kanina ng mga grupo na nagsagawa ng tree planting sa Barangay Murta. Actually kanina hindi ko din masaulo kasi si Enro. Actually, itong programa kasing ito ay katulong namin ang Environment and National Resources, si Enro natin, headed by Sir Neo Cortuna. So, marami doon mahogany. Yung hawak ko kanina mahogany. Pero may mga fruit-bearing trees. May fruit-bearing trees din. Kasi ay nung nakaraan din, may mga kalamansi, may mga rambutan din sila.
Parang hindi ko kasi po nakita yung iba na itanim natin. So hindi ko din natanong sa ating Endro kung ano yung mga naibigay sa ating mga para itanim. Pero ilang mga punong naitanim kanina? More or less. More or less. Mga ilang puno, more or less ang naitanim? Actually, ang pinahanda namin is 1,000. Okay. So 405 yung ating naging participants kanina. So naitanim naman lahat sa dami ng 1,000 na yon. Naitanim naman natin lahat. Actually, yung naging butas pa natin doon ang meron pa din eh. Pero Sumobra yung naitanim butas. na natin sumobra yung butas. Pero naitanim naman po natin lahat yung 1,000 na halaman, na puno. Ay, ibig sabihin, bago yung tree planting activity, talagang pinabutasan na? Ang ginawa natin, dahil hindi naman natin lahat binutasan. Okay. Ang ginawa natin ay pinagdala pa din natin ng mga kagamitan din ng ating mga attendees para makatulong din kasi marami ngayong ating puno na itatanim. So kinatulong din natin sila doon. Along the highway ba ito? Sa loob. Papasok sa loob Sa ka loob. ng Morta. O, ibig sabihin, talagang, Pabundo kami kanina. talagang maalagaan ito. Opo, kasi maalagaan ito, ito ang kagandahan nito kasi maalagaan ito kasi ito ay nasa loob ng pag-aari ng lupa ng probinsya, Yes. which is Endor din ang namamahala at ang Paso. So katulong din namin kasi ang Paso dito to identify kung saan ba yung lugar na pwedeng taniman. Sila nag-identify mismo? Yes, Okay, okay. ating pong Paso headed by Sir Eugenio. At balita ko, hindi lang patag ang pinagtamnan, may inakyat pa. Talaga. Terrain. Terrain. Pero maganda naman at masaya ang Masayang pag-akyat. pagtatanim Nandun ka, at Ma'am, kanina? pag-akyat. Yes, yes, sir. Oo. Oo, sa PHO po ang kinatawan natin kanina mula sa Provincial Health Office at ang mga San Jose District Hospital ang mga kasabahan natin kanina. Sir Kenneth, maganda i-share natin. Yung kanina ay sharing din ni Ma'am Aine Peroy, na alam mo ba, Ferdy, sa mga nakikinig ngayon, meron palang presidential decree. Ito trivia din, di ba? Sige nga. Trivia din ito. Meron palang presidential decree na dapat ang bawat isang Pilipino Oh. ay Magtatanim. ng at least 12 seedlings para sa kalikasan. Di ba? Ang ganda nun. Kung mangyayari talaga yon, Sir Kenneth, na ang bawat isa ay magkaroon sa puso at isip at pagpaplano na at least meron silang itatanim na 12 seedlings in a year, ay malaking tulong Ang yan. kwan kasi dyan, kung halimbawa lahat ng tayo magtatanim, yung area kung saan magtatanim, yun naging problema. Pero halimbawa, pinag-usapan natin kahapon, halimbawa, pag ikakasal ng isang tao, halimbawa, ikakasal si Kenneth sa ilang magpapakasal sa uli. Isang ordinansa, no? Ibig sabihin, magpapakasal sa kanila anniversary. Oo. Ay may ordinansa talaga na bago ikasal, dapat ay nagtatanim ng punong kahoy. Kung natutupad nga sana Oo, talaga, maganda no? sana yung mga ganun. Napakalaking tulong. Alam mo, parang meron malaking ngayong- tulong yan yung binabanggit mo sa kalikasan. Di ba tayo yung naharap sa climate change, Yes. palakas yung bagyo, yung Pabaha ulan, ng yung pabaha. pabaha ng pabaha. Iyan ang kasagutan. Iyan ang tree planting. This is part of our climate change prevention and mitigation program po sa atin sa probinsya. So bagamat hindi talaga natin kayang pigilan Pero sa pagtatanim ng puno, sa pag-iingat natin sa kalikasan ay dito maaring ma-cool down man ang ating mundo para yung global warming mabawasan. And that's yun ang magiging tulong para yung climate change din ay kahit paano Magkaroon ng pagbabago. bumagal at magkaroon ng pagbabago. Yes. Alam mo, sabi ng matatanda, Helen, ito pala mga puno, hindi ko alam kung scientific na naglalabas pala itong mga puno nung hangin, malinis na hangin na malamig. Yes. Kaya kung pupunta ka halimbawa sa puno, mapapansin mo, Malamig. malamig ang ilalim. simoy ng hangin. Kahit sa nasa bahay ka, nagpapaypay ka, Oo. iba yung simoy ng hangin kapag nasa ilalim ng puno. Naglalabas ito ng malamig na hangin Paano kung maglakihan yung ating mga itanim na puno at lahat ay magbigay ng ganyang mga dalisay na hangin sa atin? Di ba napakaganda? Napakalabig ng ating bansa, napakalabig ng ating mundo. Pag ganun po ang nangyari. Oo. Ay, ikaw, anong tingin mo dun, Sir Kenneth? Ano dun sa hamon sa mga kababayan din natin, lalo na yung mga taga-Barangay Murta, para makatulong dun sa protection
ng ating mga itinanim. Ano, yung hindi lang protection kundi yung talagang tuluyang pagpapayabong ng mga itinatanim natin. Kasi 'di ba ang problema natin sa mga forest, yung nagkakaroon ng forest fire. Apo, nabanggit Oo. kanina ang ating Bukal Road. Agas na aming laging nakakasama ang ating napakasibag na Bukal Road na committee chair on DRRM ay nabanggit niya yung UAE, parang gano'n, ano? para protection Oo. on the activities na lahat ng nataniman natin ng mga puno dahil nga sabi nga niya kung magagawa siya ng ordinansa o anuman pwedeng makatulong para maproteksyonan yung ating mga puno na tinatanim dito sa atin. So, isa yon sa hamon din sa amin sa probinsya, sa PDRMO, na mag-research ulit kung papaano ulit namin gagawin yung ganung ordinansa. Mag-research ulit kami sa amin sa PDRMO para Maproteksyonan. ilatag ulit Yeah. kay Bukal Road dahil si Bukal Road lagi pong yan ay minsan siya na ang gumagawa ng nag-research sa ordinansa at minsan kami po ang nagbibigay sa kanila ng ordinansa na ipapatupad natin. So ang hamon namin naman sa Barangay Morta ay andyan na po si Kapitan kanina, napakasipag ng ating kapitan sa Kapitan Barangay. Gayo. Yes na. Andun siya kanina, may dala siyang sounds habang nagtatanim. May ang galing ha, enjoy. Enjoy ang tao habang tatanim. Kanina nga nakita ko, pansin ko sa bawat nagtatanim na hindi ko nakitaan sila na sila ay napagod. Sila ay lahat ay nakangiti. Yes. Wala akong nakitang napagod kasi siguro busog din kasi. Oo nga, may palugaw at may pandesal pa eh, no? Nandun yung kusina ng lalawigan. Oo, Okay. oo. At very dramatic ang datingan sa akin nung yung pledge of commitment Yes. na maglalagay ka ng yung kamay mo Parang naputikan putik. sa yung pagtatanim, ibamarka mo doon sa inyong pledge of commitment. Pledge of commitment. Napaka sa akin nun. Ang dating iba. Apo. So yan naman po ay lagi naming ginagawa sa PDRMO. So yun nga po ang hamon sa Barangay Morta, yan po ay nasa kanila namang nasasakupan. Sana po ay pangalagaan natin ang mga itinanim na puno ng ating mga kababayan dyan sa ating Barangay Morta. Alam mo, magandang gawin din ng bawat barangay, hindi lamang ng Barangay Morta, kundi lahat ng barangay na nakikinig sa atin, na magkaroon din sila ng kahalintulad na tree planting activity na pakikinabangan ng sabi ng mga salin lahi natin. Yes. Napakaganda niya. Kaya nga dito naghihigpit na rin yung DNR sa mga napuputol ng kahoy. Kasi kailangan natin ngayon, panahong ito, ng mga punong kahoy. Speaking of paghihigpit, no, si PD, ang ating provincial director ng PNP, naghihigpit na rin sa mga illegal logging activities. Talagang may mga nahuhuli daw sila, no, at hinuhuli talaga nila kasi tayo tanim ng tanim tapos yung iba naman putol lang putol. So parang unfair, no, at hindi makatarungan. Sila din, ano, 'di ba, Sir Kenneth, ang PNP binahagi nila na sila din ay nagkakandak din ng mga tree planting activities. So kung imagine natin, lahat ng ahensya, lahat ng mga taga Occidental Mindoro o mga taga Pilipinas ay gumagawa ng mga tree planting activity, ay talagang masusolusyonan yung ating problema o 'di ba, yung ating sa kalikasan. Kaya lang yun nga, sabi natin, ang usapin ay ang Pagprotekta. Kaya yun nga yung ordinansa na ilalabi din naman natin katulong ang ahensya ng ENDRO para doon sa mga puno na tinanim natin para maproteksyon na naman. Actually, isa sa maganda ring programa, yung bang, actually, ginagawa na din sa ibang probinsya to yung mga turista talagang papasok sa atin, ay talagang i-require din natin na magtanim ng puno, lalo na yung mga riders natin. Gusto din naman ng mga yan na nagtatanim at may activity pag pupunta sa isang lugar. Kasi ay bilang pagtanggap natin sa kanila, ang sukli naman siguro nila ay magtanim kahit pa paano. Ang galing. Ano, kasi parang pagpapaalaala na rin, indirect way of saying na inaalagaan namin ang aming kalikasan. Kaya wag din kayong magkakalat at di ba, alam mo yon, yung mga plastic, yung mga kalat, yan din yung nagiging nagiging cost ng pag marami tayong mga turista na nasasalaula o nagiging yung isang lugar. Pero pag may mga ganyan tayong ginagawa o activity sa kanila, nare-remind din sila na tayo ay nagki-care, no? Mayroon tayong malasakit sa ating kalikasan. Ang ganda. Itong NDRM ay month-long celebration. Month-long celebration. Ano pa yung activity nyo maliban dito sa
pagtatanim na ito, itong pagdiriwang natin isang buwan? Actually, meron kaming, sa ngayon, ng mga nakaraang taon, ang dami naming activity, talagang month-long. So, pero ngayon, medyo... Yan na ba yung highlight? Alin ng po, hindi pa celebration? naman, hindi pa naman. So, meron pa kaming susunod na basic rescue training. So, the basic rescue training is the package of the PDRMO. Ginawa ito ng PDRMO na package training for volunteers. Okay. So, nag-iipon tayo ng mas maraming volunteers para makatulong ng ating mga MDRMOs, ng ating barangay, kapag nasa isang sakuna. So, meron tayo dyan next week sa San Jose nagaganapin at may mga piling volunteers na a-attend for the basic rescue training. So, yan. Pasar, hindi naman. Actually, halo yan, sir. Okay. Actually, ang basic rescue training ay halo ng first aid, basic life support, meron tayong basic firefighting, at meron din tayong WASAR. So, katulong natin po dyan ang ating Bureau of Fire Protection and provincial, sa ating Philippine Coast Guard. First aid training. First aid training, katulong natin naman dyan ang PDRMO. So dahil, alam mo naman Sir Ferdy, the PDRMO ay maraming trained talaga. Correct. Maraming TOT na trained on basic life support. At alam ba, Helen, si Kenneth and even yung kanyang kapatid, si PJ, ay naimbitan even sa Oriental Mindoro na silang inaarkila sila, kinakausap sila para silang mag-conduct ng training sa Oriental Mindoro. Talaga? Hindi lang sa Oriental Mindoro. Alam ko, kahit sa ibang... Sa buong Pilipinas? Ay, kaya naman nila. Kaya naman nila mag-gano'n. Palagay ko, si Kenneth hindi lang kaya yung WASAR. Kaya ko naman, sir. Pero sa ngayon, sa trabaho baka hindi makakaya. Ano ba ang WASAR? Sa water rescue. Water rescue. Water safety and rescue. Oo. Pero alam mo, itong binabanggit mo, Sir Kenneth, na basic rescue training, parang napaka-useful nito, no? Sa bawat isa. Sino ba ang mga tinatarget natin ditong participants? Kabataan? Ano ba? Yes po, halo po yan. Meron tayong kabataan, meron tayong mga brotherhood. Okay. So, meron tayong mga TODA. So, halo po talaga, marami. Meron din tayong mga grupo na nabuo within the barangay na volunteers. So, isa din sa tinatap natin yun. So, ito kasing basic rescue training ay pararamihin kasi natin to. So, that's why gusto naman nating magkaroon ng isang standard na basic rescue training sa buong probinsya. Kasi ang basic life support, ang basic firefighting and the WASAR ay kung talagang pag training mo siya ng hiwa-hiwalay ay aabot ka ng halos nasa 20 days, 15 to 20 days. But this kinompress namin into 5 days para maibigay namin sa volunteers. Para ang volunteers, hindi lang isa ang training, hindi lang basic life support, 3 ng training ang makukuha niya. Ang natapos ko yata ay hanggang 3. Na ano, sir? Ang training, ang huli kong training ay sa Gloria Oriental Mindoro. Ay, nag-attend kayo, sir, ng Incident Command System. Iyan, Opo. Na yung Incident Command System, level 2 na kayo, sir. Level 2. Pag nag-level 3 kami, invite namin kayo. Pag nag-level 4 ulit kami, invite ulit namin kayo. At pwede namin kayo maging instructor pag nag-level 5. Okay. Ito itatanong mo kasi kapag ka na... Parang nag-iba. Parang nag-iba bigla. Ayaw mo, no? Magturo. Tapos sa WASAR mo siya ay, mahirap i-train ang talaga. Dalagang marunong kang pero alam mo, ang ganda niyan. Napakaganda. Alam mo, ang isa pa sa pinagtatanong ng mga tao, nagagalit yung mga kamag-anakan. Kapag ka may aksidente sa kalsada, kahit nandyan, kahit na ilang minuto na nakahandusay sa kalsada yung pasyente, ay hindi pwedeng galawin. Yes, sir. Ano ang reason dito? Sir, yung kasing nakahandusay sa kalsada, hindi kasi natin alam kung ano ang kanyang injury. So, kapag nagkamali ang ating dampot dahil hindi tayo trained, ay pwedeng mas grabe pa ang maging epekto nun sa pasyente. For example na lang, hindi natin alam na meron pala siyang nandito na yung injury niya. Dinampot sa natin, luwawit yung ulo niya. And mas critical yon dahil pwedeng maging ikamatay po ng pasyente. So, yun po yung reason natin. That's why, sa ngayon, ay ang plano nga po ng ating PDRMO, together with the MDRMOs, sa kautusan na din ng ating Governor Edgar Jano,
ay talagang matrain lahat ng barangay. Yan, oo. Actually, padamihin natin. Actually nga po, ang isa pong pinapangarap din ng PDRMO ay bawat pamilya may isang tao na train ng first aid and basic life Ang support. una may sa kinabang dyan, pamilya eh. pamilya. Kasi ang unang magiging magkakaroon ng isang sitwasyon na nasa loob ng isang pamilya. Ang ganda nun. Yan po. Magandang Kasi pangarap yun. Maganda yung binabanggit mo. Dapat kailangan talaga ang mga barangay ay matuto rin ng mga training sa ganyan. Dahil first aid. halimbawa, kapag ka nakahandusa yung pasyente sa kalsada at malayong panggagalingan ng rescue team, ay baka wala nang hininga yun bago Yes. dumating yung rescue. Kahit pa paano mabigyan natin ng paunang lunas. Yes, oo. Kaya kung nandyan yung barangay, ay sila yung unang-unang makakapagbigay ng tulong. Yes. So ang ganda pangarap yon, na bawat barangay o bawat pamilya merong isa na talagang trained, ay may alam, at least sa mga first aid na yan. Yung puro ay mga barangay na simula na ba ito? Apo, actually nagsisimula na yan eh. Actually ang mga MDRMOs natin kasi may mga sa province kasi ang ginagawa na natin sa province ay nagtuturo na tayo, nagpapadami na tayo ng trainer. So ang nagiging participants natin on the training of trainers ay ang mga MDRMOs together with the PDRMO. So kaya naman nitong mga nakaraang taon ay sila na ang nagtatraining ng barangay nila. So marami na silang na-training ng barangay. At pag may mga hindi naman po kayang masuportahan ng MDRMOs dahil sobrang dami ng request, pumapasok na po si PDRMO. How about the BDRRMO? Activated ba ang mga ito? Lagi naman po ang ating mga BDRMC ay activated. Opo. Kaya kapag kami nagtatraining, sila naman po lagi ang amin tinatap. How about sa mga schools, sa mga eskwelahan? Na itatap din ba kayo? Pwede bang itap? Sa SDRMC po, Yes, o sa School Disaster Risk Reduction Management Committee nila. Actually, madaming school na po ang nag-request sa amin ng mga trainings. So, may mga request po sa MDRMOs, may mga request din po sa amin na napunta. So, sa Mamburao, dito sa atin, sa buong province po, even in Lubang, ay may mga nag-request. So, talagang iba. Nasuportahan na namin. Yes, iba kapag may kasanayan. Iba pag may Ano ba, alam. mayroong barangay na nakikinig sa atin ngayon na gustong pa-training na ganyan. Ano yung dapat na ihanda? Ay, request lang po kayo sa amin sa PDRMO. Minsan naman po kami ang lumalapit mismo. Kasi sabi nga ng ating government ay ilapit natin ang serbisyo sa tao. Minsan ay talagang kami lang ang kumukuha ng participants pag may mga pa-training po kami mula sa barangay. Okay. So itong basic rescue training ay open pa para sa public, Sir Kenneth? Yes, actually dito sa Marica, kompleto na kasi yung participants natin. Okay. Doon sa Sablayan ay next week ay kinokompleto na rin participants. So, yung iba po natin ay wag pong mag-alala dahil marami pong training ng basic rescue training. Alam mo, huling tanong ko na lang, maraming gusto magpa-training kaya lang hindi makapunta dyan sa training ninyo. Posible ba na magkaroon tayo ng training on the air? Posible ba yun? Nagagawa naman natin, sir. Nagagawa naman natin ng online. Siguro pipiliin natin yung mga topic na pwedeng on air. Yung pwede sa online. Yes, pwedeng pipiliin natin yung So, topic. pwede natin sa radyo na gano'n. Kaya lang, piling topic lang yon. Yes, piling topic lang po yun. Na alam natin na pwede nating i-discuss on air. Minsan kasi nagdi-discuss din naman tayo through Zoom. Minsan may mga ganun naman po. So yun po, bago po, tatapos na tayo. Sige. Bago tayo magtapos, Sir Ferdy, ay invite ko na rin po ang lahat na makijoin po tayo sa mga activities po ng ating bawat munisipyo. Dahil ngayon po, ang buong province po at ang inyong bawat munisipyo po sa buong Occidental Mindoro ay meron pong activity on National Disaster Resilience Month. So makipag-ugnayan lang po kayo sa munisipyo ninyo dahil may mga activity po na nakalaan din po for National Disaster Resilience Month. Okay, maraming salamat. Thank you very much. Again, congratulations sa ating tree planting activity na ginawa ngayong araw na ito. And syempre, talagang proud na proud Mindoreño tayo sa pagiging best performing province na kayo po sa And counting PDR. yan, Helen. And counting. Anyway, okay. So, maraming salamat po at syempre sa ngalan din po ni Governor Ed Gadiano, ang pasasalamat sa lahat po ng mga
nag-participate kanina no sa tree planting activity. Ilan yung nag-participate nga lahat? Para 400 plus sabi ni 405. Sir. Okay. Wala pa din ng PDR. Aha. Yan. So, sa ngalan pa rin ng ating mga kasamahan dito sa PIO Online Radio, thank you very much sa ating PGADH LDRRMO4, John Kenneth Barongo. Alright, samantala sa ngalan po naman ng ating PIO Online Radio at ating mga radio partners. Ako po naman si Perdi Danta, nag-iwan po na isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, natapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.